Paano naman maayos mo yung buhay ni Mia? Sana maayos na rin yung buhay. Eh, akala ko ba natutunan mo ng marriage si Trina? Bakit? Hindi niya lang ituloy yung pagsasama niyo. Niloko niya ako. Malabo na yata mangyaring sinasabi niya. Anong plano mo? Papanag yung kasal namin. Panloloko ang bumuo sa pagsasama namin. Kaya naniniwala ako na mapapawalang bisa ng korte yung kasal namin. Paano si Trina? Hindi ko alam. Sana, Michael, dito mo katahimik ang hinahanap mo sa gagawin mo ngayon. Hindi naman doon natatapos ang lahat eh. Matatahimik lang ako. Kapag natahimik ng buhay ni Pia. Kailangan magbayad si Sila sa mga kasalanan ginawa niya. Hindi pa ba sapat na ebidensyang marinig ni Pia na gusto siyang papatayin si Lina? Ewan ko lang ha, pero mukhang bulado. Tingin mo. Sa tingin ko para walang lusot. Kailangan manap tayo mas matibay yung intention. Kailangan ba ipakita natin mag-iba? Bakit gusto ipapatay sa sarili ng pamangkin? Totoo ang lahat ng sinasabi ko, Dad. Si Selena nagpapatay sa akin. Nagdududa na ako nun. Sinundan ko siya. Nakita ko kausap na yung mga tauhan niya. Napapatay niya ako. May nariningan ako ni Uncle Ishmael. Kaya umalis ako ng bahay. Nung sumabog yung bus, nandun siya. Nakita ko yun. Nanonood lang siya. Nanonood siya habang kinakain ng apoy yung bus. Akala niya andun ako. Humahalakak siya. Ang lakas. Rinig na rinig ko yung tawa niya. At hindi kayo naniniwala sa akin. Naniniwala ako, anak. Na hindi ko maintindihan. Paano ka nagawang ipapatay ang sarili kong kapatid? Dahil pera ng pinag-uusapan. Pagdating sa pera, walang kapatid, walang kamag-anak, walang kadugo. Huwag kang mag-alala, anak. Paayusin ko ito. Paplanuhin ko kung paano pababagsakin na si Lina na yan. Ang tagal kong nagpakatanga. Naniwala sa lahat ng sinasabi niya. Pumabig siya na pumabig sa akin noon. Ako naman ngayon ang babawi. Kung hindi ka mapupunta sa akin, mas mabuti pang wala nang makinabang sa'yo para wala nang gulo! Mahina mo yung anak ko! Ako ang kaaway mo dito! Ano mo damay? Gusto mo unahin ko siya? Siya may kasalanan ng lahat ng gulo sa bahay na to! Huwag mong isisi na anak ko ang kasamaan ng ugali mo! Ikaw ang pinagmulanan ng lahat ng gulo dito! Tala ko naman gusto mo, di ba? Pabayaan mo na umalis ang mami ko, tayong dalawa na lang to! Ha? Matapang ka? Ha? Squatter! Ugaling squatter! Tingnan ko lang
Tingnan ko lang kung makalusot ka sa baril to! Edward! Edward, huwag! Kaya mo lang patulang kami malilit! Wala, tama na! Kaya ko! Kung Wala, pinapatulan mo tama na. ako, mahiya ka naman! Tanda-tanda mo na! Wala, tama na! Walila ka! Ano? Sige, tuloy mo! Kaya mo na sa sarili mo, Diyos! Sige! Buskan mo na katapusan mo ko ano! Ha? Sige! Tuloy mo lang! Tama na! Ano kung hindi mo kaya mo tama? Tuwag! Tuwag! Sinusubukan mo ako! Tuwag! Ano? Sige! Gusto ko! Sinusubukan mo ako! O, sige! Gusto ko! Tuwag! Pagpagpagpag ka na kaya dito! Wala! Edward! Wala, Edward! Tama na! Ano ba? Tonton, tumawag na ng mula sa dali! Dad! 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 Tonton, tumawag na mula sa dali! Tumawag na ng mula sa dali! Tonton, dali! Dali natin, Tonton, dali natin! Mare! Mare, bumalik ka dito, Mare! 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 Tumawag ka ng ambulansya, dali na, dali na. Nasaan mo na to? Tumigil ka, tumawag ka ng ambulansya, bilisan mo! Bilisan mo na! Ma, huwag na kayong mag-alala. Sinay ko na yung mga records niyo. Mabubuti na kalagayan niyo. Actually, pwede na nga kayo ilipat ng kwarto eh. Hindi naman yan ang iniisip ko eh. Iniisip ko ba yung magsisinungaling ko sa inyo tungkol sa pagkatao ko? Hindi. Anak kita. Hindi pwedeng hindi ko tanggapin ang lahat. Ano ang iniisip niyo? Si Bia. Ano na kaya ang nangyari sa kanya? Nasaan na kaya siya? Rafael, hanapin mo. Tulungan mo siya. Huwag mo siyang pababayaan. Tulungan natin siya. Gaya ng pinangako ko sa'yo. Dami nito, Mama. Makakapagbakasyon na ako nito kahit saan ako gusto. Huwag ka magpadalos-dalos Domingo. Hindi pa tapos ang trabaho mo. Gumagala pa si Bia. Selena, kinakabahan ako. Paano kung makarating si Bia sa mga otoridad? Kaya nga dapat nga unahan natin siya eh. Pag nangyari yun, o ikaw mananagot sa akin, ha? Huwag mag-alala, Ma'am. Kinausap ko na yung mga tauhan ko. At oras na makita nila si Bia at libre, tirahin na nila. Good. At habang hinahanap nyo ang malapusang babaeng yon, may isa pa akong paggagawa sa inyo. Hiwalay ang bahay nito. Ito na ang huling trabaho ninyo. Selena, ano na naman yan?
alam mo na pala ang lahat, anak. Oo. Sinabi niya sa akin pagtulog. Anak, kung ano man ang sinabi nila sa'yo, sana kalimutan mo na yun. Masamang babae si Magda. Hindi siya nararapat na maging ina mo. Dad, ina ko pa rin siya at hindi magbabago yun. Inalagaan kita sa mahabang panahon. Ginawa ko ang lahat para mapabuti ang buhay mo. Hindi ako makakapayag na lumapit ka sa kanya. Marami siyang babae. Niloko niya ako. Niloko niya tayong lahat. Hindi, nagkakamali kayo. Hindi marumi yung babaeng inay Magda ko. Kung may marumi at masamang babae na dapat pag-usapan, iisa lang yan. Ang kapatid niyo. Nasisiraan ka na ba ng bait, Selena? Gusto ko lang takpan ang lahat ng butas ng mga plano ko. Huwag mong sabihin babaliktad ka na naman, Ismael. Mag-isip-isip ka, ha? Dahil kung kaya kong ipapatay ang lahat ng bumabalakid sa mga plano ko, hindi ako mangingining gawin yun sa'yo. Eh ma'am, kailan niyo ba ipagagawa yung mga pinaplano ninyo? Pagtapos na ang mga dokumento, pag nasa pangalan ko na ang lahat-lahat ng ari-arian ng mga Pereira, pagdating ng panahon na yun, patayin mo na ang kapatid ko. Tayo, may paper man. Malubhaw ang asawa niyo, kailangan yung pirmahan na para sa operasyon. Tatawagin ko na lang si Dr. Ramirez. Sana mahuli ng kapatid ko. Binaril niyang daddy ko. Nangyaring lahat sa harapan ko. Bakit naman nagawa ng kapatid mo yun? Dragati ko yun eh. Madalas kong sila mag-away ng daddy ko. Pero ngayong gabi yung pinakamalala. Kinuha niyang baril ng daddy ko. Tapos, ginamit niya ito sa kanya. Kaya kung sino man nakakilala sa kanya at kumupkop, yung masamang taong siya, ipalam niyo kaagad sa pulis. Please lang. Yan po ang ating ulat ngayong gabi. Ito po si Jericho Mendoza, nag-ulat. O, kamusta si Mrs. Gutierrez? Okay naman siya. Naman, stable naman ang vital signs niya. Operation went pretty well naman. Okay. Tara, muna ako sa'yo. Sige. Rafael, pwede ba kita makausap? Rafael, maniwala ka sana. Pinagsisisihan ko na lahat ng ginawa ko. Oras na may mangyayari sa mama ko dahil sa kagagawa mo. Hindi ko pagsisisihan ang gagawin ko sa'yo. Rafael,
Nagawa ko lang naman yun dahil sa sobrang pagmamahal ko sa'yo. Pero hindi ko naman inakalang aabot sa ganitong mga pangyayari eh. Ang kapal din ang mukha mo para sabihin mo. Hindi mo naman ginawa yun para sa akin eh. Ginawa mo yun para sa'yo. Dahil simulat sa pool, alam mo na yung sagot ko na hindi kita gusto, Shirley. At kahit kailan, hindi kita matututunang mahalin. At sa ginawa mo, hindi kita mapapatawad. Dahil lahat ng gulo ko, itutuwid ko. Kakausapin ko si Selena. At kapag hindi siya tumigil, titestigo ako laban sa kanya. Magsusumbong ako sa mga pulis. Maniwala ka. Rafael, gagawin ko lahat ng yun. Patawarin mo lang ako. Maituwid ko lang ang lahat ng pagkakamali ko. Rafael, parang awa mo na. Hindi na ako makatulog sa gabi. Pag-aangin mo lang sana ang dinadala ko, patawarin mo na ako. Bakit ang mapapatawad? Anong kailangan kong gawin para mapatawad mo ako? Pabagsakin mo si Selena. Gawin mo yung sinabi mo sa akin sa pagtitistigo laban sa kanya. Pagkatapos nun, tsaka tayo mag-usap. Eh, bakit mo ginawa yun? Bakit sinabing mamamatay tao kuya mo? Eh, bakit ito po naman binaril niya ang daddy ko? Wala siyang kasalanan. Nakita mo nangyari, hindi ba? Ang daddy mo nagsimula ng gulo. Pero binaril niya pa rin ang daddy ko. Dinidepensahan lang niya sarili niya. Ang daddy mo unang nanutok ng baril. Siyang nanakot. Ano pa kayo, ma? Delikado na ang kalagayan ng daddy ko. Siya pa rin ang kinakampihan niya. Dahil siya ang tama. Pero kung may tunay mong pamilya, anak ko rin si Warren. Sa labas. Saan nananatili na ng ganun? Hindi tayo nagkagulo. Sa oras na may mangyaring masama sa daddy ko, hanapin ko siya. Papatayin ko yung waring niya yan. Kinakampihan mo siya dahil siya ang nagpalaki sa'yo. Oo nga. Siya ang nagpalaki sa akin, kaya kilala ko siya. Gabriel, huwag mong pasukan to ng emosyon mo. Pamilya ko nakasaalang-alang dito. Fernando, hanggang kailan kayo magbubulag-bulagan? Alam niyo eh. Alam niyo. Si Selena may kagagawa ng lahat. Alam niyo eh. Sino ba yung may sabi sa inyong iniwan kayo ni Bia? Sino? Sino naglagay ng inuming may pampatulog kay Inay Magda? Sino ang nakita kong kausapin Domingo na yan bago mangyari lahat ng ito? Hindi ba si Selena na yan? Hindi lang buhay ni Bia ang sinisira niya. Pati na rin buhay niya ni Inay Magda. Kung sino man ang makakita o maka-identify sa larawan ng binatang ito, maaaring ipaalam po lamang sa mga otoridad. Ang suspect ay nasasangkot sa kasong frustrated murder at drug addiction. Sana mawin ng kapatid ko. Pinaril niya ang daddy ko. Nangyari lahat sa harapan ko. Bakit mo nagawa ng kapatid mo yun? Madalas po sila mag-away ng daddy ko. Pero ngayong gabi, pinakamalala. Sinuwan niyang baril ng daddy ko. Tapos, ginamit na ito sa kanya. Kaya kung sino man nakakilala sa kanya at kumugpog, Di ba yun yung nasa masamang TV? tao siya, ipaalam niyo kagad sa pulis. Oo nga, Lang. mamamatay tao. Yan po ang ating ulat ngayong gabi. Ito po si Jericho Mendoza.
Huwag kayong mag-alala, Mrs. Lumalaban ang asawa mo. Ligtas na mo siya. Hindi pa natin masasabi, pero he stands a good chance. Don't you worry, we're trying to do everything we can. Siguro ang mabuti nating gawin ay magdasala lang tayo for his fast recovery. Sige pa, Mrs. Salamat, ha. Ang tao talaga. Para ipagkatiwala ang buong buhay ko kay Selena. Dad, si Cedric. Pero nagpaloko. Hindi ko alam kung ano totoo sa sinasabi niya eh. Litong-lito ako. Hindi pa huli ang lahat. Makakagawa pa tayo ng paraan. Magtutulungan tayo. Makukulong natin si Selena. Kung pera ko ang habol niya, uubusin ko lahat sa kanya yun. Gagastusin ko kahit magkano. Maparusahan lang ang Selena na yan sa lahat na kanyang ginawa sa akin. Sa'yo at kay Magda. Anong problema mo? Malaki. Binabalaan kita, Ismael. Kung may pinaplano ka sa akin na hindi... Wala akong pinaplano. At lalong-lalong wala akong iniisip na laban sa'yo. Dahil tanggap ko na naman ang katotohanan ng hindi kita kaya. Buti, alam mo. Isang bagay lang sana akong gustong ipakiusap sa'yo. Ano? Wala akong sasabihin. Wala akong nalalaman sa mga nangyayari dito. Basta pabayaan mo lang ako makaalis. Gusto ko na makatulog sa gabi. Gusto ko nang tumahimik ang buhay ko. Subtula na ang kasamaang ginagawa mo, Selena. Kahit sarili mong kapatid, gusto mo nang ipapatay. Sa tingin mo, papayagan kita. Masyado kang maraming nalalaman. Ni isang segundo, hindi kita papayagang mawala sa paningin ko. Pero nakapag-desisyon na ako, Selena. Kailangan pa ba naman kitang takutin, Ismael? Baka paglabas mo ng gate, last-last na ang lalamunan mo. Sa bawat bigati, sa bawat pagdadalamhati, sa bawat pagsubok na inihaharap ng tadhana, darating ang bagong umaga. At pag-ibig pa rin ang siyang mananaig. Recuerdo de Amor. Dito lang sa Kapamilya Channel. Tuloy. Pasok. Anong ginagawa mo dito? Gusto ko lang ho sana humingi ng tawad.
Pero alam kong hindi niyo kayang ibigay kagaya ni Rafael. Pero gusto ko lang kung sanang malaman niyo na pinagsisisihan ko ang lahat ng ginawa ko. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa inyo. Pero sisikapin ko na matutunan niyo akong mapatawad na mag-ina. Kung kailangan ko isaalang-alang ang buhay ko, gagawin ko. Kakalabanin ko si Selena. Kung yan lang ang paraan para maituwid ko ang lahat ng pagkakamali ko. Pero siguro nga ho, dapat ko munang patunayan ang lahat ng sinasabi ko. Tsaka na lang ako babalik pag nagawa ko na. Pasensya na ho kayo, na-istorbo ko kayo. Salamat ho sa pakikinig. Shirley, Fernando, magsumbong kaya tayo sa pulis. Total marami naman tayo eh. At nandiyan naman kayo. Sigurado ko paniniwalaan tayo. Gabriel, gaya ng sinasabi ko kanina, kailangan mas matibay ang ebidensya natin laban sa kanya. Ano? Kailangan natin mga resibo, mga dokumento, mga taong titestigo sa kanya, mga taong inutusan at nakausap niya mismo. Kailangan maging malinaw ang motibo. Saka natin papasok ang mga testimonya mo, Via. Ano sa ngayon ang gagawin natin, Michael? Kinakailangan. Huwag malaman ni Selena ang mga pinaghahandaan nating plano sa kanya eh. Gawin na natin. Siguro bumalik muna tayo sa mansyon na parang walang nangyari. Hindi ba delikado yun? Hindi, Via. Tama si Michael. Pag nakalusot pa si Selena ngayon, mas malalagay sa peligro ang buhay natin lahat. Nasa inyo yan, Tito Fernando. Kung hindi nyo na kayang humarap sa kapatid ninyo, kailangan mag-isip tayo ng ibang paraan para bumagsak sa kulungan si Selena. Kung ito makakasiguro sa lahat, kung ito ang pinakamagandang paraan, gagawin ko. Harapin ko siya. Lalabanan ko siya ng talikuran, gaya ng ginawa niya sa akin. Ma'am, kung may nalaman kayo sa pinagtataguan ng inyong anak, makabubuti ho na sabihin nyo na para maiwasan natin ang masaktan. Wala ka. Murder ho ang kaso ng inyong anak. Kapag hindi nyo siya isinuko, aring isyuhan siya ng shoot to kill order. Wala ho tayong magagawa. Hindi niyo pwedeng gawin yan. Pwede ho. Kasi treat ang anak ninyo sa peace and security ng mga tao. Kaya hindi ho imposibleng mangyari yun. Hindi gawin niyo na kaagad yung order niyan. Pag nakita niyo yung warrant niyan, papatay niyo na kaagad. May procedure ho tayo sinusunod. Kung hindi nyo siya isusuko, maaaring ganyan na nga ang mangyari sa kanya. Wala ho tayong magagawa.
Sa laki ng lupang yun, murang-mura na ho yung 100 million. Gusto kong makausap si Fernando. Nandyan ba siya? Wala ho eh. Pero may authority naman po ako na mag-transact ng business on his behalf. Meron akong power of attorney from him. Sige, hayaan mo. Masasabihan na lang kita kung naihanda ng pera. Nako, Mr. Robles, hindi po kayo magsisisi. Laki naman ang tiwala ko sa inyo eh. Sige ho, hintayin ko yung tawag nyo. Bye. Kuya. Kuya, inumaga ka yata. Oo nga eh. Saan ka galing? Marami kami inasikaso eh. Saan? Sa mga bangko at saka sa abogado ko. Tungkol saan naman yung mga pinag-usapan nyo? Ililipat ko na sa pangalan mo lahat ng ari-arian ko. Total, tumatanda na naman ako. Saka wala naman akong pamilya eh. Kesa masayang naman yun, di bibigay ko na lahat sa'yo. Total, ikaw naman ang susunod na magmamana, di ba? Wala na si Via. Sigurado ka, kuya? Oo naman. Inaayos ko na nga eh. Paano, Michael? Sundin mo na lang ako mamaya, ha? Sige, magkita na lang tayo. Sige. Aalis ka na naman, kuya? Oo, may asikasuhin pa akong isang malaking property. Para din naman sa iyo yan eh. Papahinga na ako, ha? Sumuko ka na. Baka kung anong mangyari sa'yo. Pag may mangyari sa'yo, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Lumaki ho ako sa Boys Town. Alam kong hirap doon. Ayaw ko nang bumalik sa dati kong buhay, ma. Hindi naman kita iiwanan. Natatakot ako eh. Kasi sinasadya eh. Alam ko wala ka namang kasalanan. Ako nga may kasalanan eh. Nananahimik ang buhay mo dito kina Magda. Kinuha kita at nagulo pa ang buhay mo. Pero ma, wala naman pinapagsisiyan eh. Mahal na mahal ko kayo. Sige po, tsaka huwag kayong mag-alala, kami ng bahala dito, ha? Sige. Sige po. Salamat na lang, Roxy, at pumayag yung tiyahin mo. Nandito tayo sa kanila Manila. Mabait naman po yun eh. Sabi ko naman sa'yo, Magda eh. Humingi tayo ng tulong kay Don Fernando. Ako sa atin ko, maniniwala naman sa akin yun eh. Bakit kitang hahayaan? Wala namang ibang pinakikulan na kung hindi si Selena. Alam niyo, sa palagay ko, hindi pa rin tayo dapat na magtagal sa lugar na to. Dahil parang nandiyan pa rin sa tabi-tabi yung mga tauhan ni Selena. Roxy, saan naman tayo pupunta? Maski saan tayo magpunta, nakasunod sila eh. Bakit kasi hindi na lang tayo umuwi sa atin? Wala naman nangyayari sa kakatagot sa kakatakbo natin eh. Mabuti na nga yung maglaban na lang ng harapan. Domingo, i-delay mo muna ang pagpatay kay Kuya. Bakit ho? May ibibigay pa raw siya sa akin.
Bali, kailan na ho? Pag nasa pangalan ko na ang lahat ng ari-arian ng mga Pereira, tsaka mapatayin si Kuya. Sige ho. Hintayin ko na lang ho yung go signal ninyo. Sige. Bakit nga ba ang puso pag nagmamahal na ay sadyang nakapagtataka? Ang bawat sandali lagi nang may ngiti.